Mga katambay, mga kababayan, si Kamanong po. Nandito na naman po sa inyo para po magkomento. Samahan niyo po inyong likod dito po sa Tambayan, mga kababayan. Magandang araw po, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat. Saan man sulok na ating bansa o saan man sulok sa mundo tayo naroon, ay maingatan po tayo, mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin. Dahil po putok na po sa social media at pumuputok na rin po sa mainstream media, nag-iintay po ng sagot. Naghihintay po ng paliwanag ang taong bayan dito po sa issue na nilabas po ng Estados Unidos, yung findings, yung result ng pagkamatay po ng isang tycoon at isang billionaire o bilyonaryong businessman at syempre po nasa gabinete po ng bagong Pilipinas o binagoong Pilipinas, mga katambay. Ito po si Tan Toco, mga kabayan, ay lumabas po ang findings na ito po ang ikinamatay po nito ay na-overdose sa pulburon. At ito po ay kasama ng First Lady sa kanyang entourage o sa pagpunta sa Amerika, mga kababayan. Tikom po ang bibig. Iniintay po natin ang palasyo kung ano po ang paliwanag, kung ano po ang isasagot. Hanggang ngayon po, mga tambay, iba po, nananahimik po, nakapagtataka po, tahimik na tahimik po ang palasyo, lalong-lalo po yung tinatawag ng Vice President na garbage in, garbage out. At yung tinatawag din po ni Atty. Guanzon na reyna ng sinasabing reyna ng fake news at kinoronahan pa bilang attack dog. Binigyan pa ng corona ni Atty. Guanzon. At iba po, at kung titingnan din po natin dahil po ang tinatawag na garbage in, garbage out ay isa rin pong vlogger. Pagka pinuntahan nyo po ang kanyang vlog sa kanyang social media, iba po ang kanyang itinatapik sa kanyang vlog. Mga kabayan, ito pong si Yusek. Iba po, hindi po niya tinatapik at ayaw po yata niya itapik. Ito pong issue ng First Lady, mga kababayan. Pakinggan po natin ang balita at komentuhan po natin. Itinuturing ngayon ng bagong talagang kalihim ng Presidential Communications Office na pribadong bagay ang pagkakasangkot kay First Lady Liza Araneta Marcos sa pagpanaw ng negosyanteng si Juan Paulo Tan Toco. Kaya tikom ang bibig ng Malacanang sa naturang issue. Kasunod na rin ito ng ulat na cocaine overdose umano ang naging sanhi ng pagkamatay nito. Eden Santos sa balita. Magkomento ang Malacanang sa lumabas na ulat na cocaine overdose ang sanhi ng pagkamatay ng negosyante na si Juan Paulo Tan Toco. Si Tan Toco ay namatay noong March 8, 2025 sa Beverly Hilton Hotel sa Beverly Hills sa Los Angeles County, California. Isang araw pagkatapos dumalo sa Manila International Film Festival o MIFF bilang bahagi ng entourage ni First Lady Liza Araneta Marcos. Naging ugat pa nga ng World War sa pagitan ni na Vice President Sara Duterte at Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro ang issue dahil sa pagsasangkot kay First Lady Liza sa pagkamatay ni Tan Toco. Nung nagkaroon ng malaking krimen sa Estados Unidos na merong namatay dahil sa drug overdose at kung makikita ninyo doon sa police report ay nandoon ang pangalan ni First Lady Liza Marcos na isa sa mga tao doon sa loob ng kwarto kung saan yung tao ay nag-overdose sa suspected drug overdose sa hotel room at ang daming nakikitang white powder substance na sinabi doon sa police report ay suspected cocaine din, ay bigla nilang kinuha si Pangulong Duterte. Sa kanya pala nang galing ang fake news. Siya pala ang source ng fake news na ito na pinapakalat laban sa unang ginang kay First Lady. Nitong linggo ay kumalat sa social media ang report mula umano sa website ng County of Los Angeles Medical Examiner na may case number 2025-04377 na ang sanhi ng pagkamatay ni Tan Toco ay dahil sa paggamit umano ng cocaine. Nakalagay rin sa medical examiner na ang iba pang dahilan ay cardiovascular disease. Makikita rin na open ang status ng kaso ng pagkamatay ni Tan Toco. Sa pagbisita
Binibisita ni Presidential Communications Office Acting Secretary Dave Gomez sa press briefing room ng Malacanang ay natanong ito sa issue. Idiniin kasi ni Gomez sa Malacanang Press Corps na ipagpapatuloy niya ang paglaban sa fake news. Sa tingin niyo po, Sec, part ng fake news yung pag-i-involve po kay First Lady dun sa Tantocos death? Tantocos death? Yes po. That's a private matter. I cannot comment on that. Eden Santos para sa Mata. Paano magiging private yun? First Lady yan. At kasama niya po yan. Kasama niya po yan nung pumunta. Di po ba? Marami nagpapatotoo. At yung sinasabi po ni Claire Castro, ni Yusek, na ang pinagkukunan daw po ng fake news sa Pilipinas ay ang Vice President. Ngayon po, sino po ang fake news po ngayon? Lahat po na sinabi ng Vice President ay tumama, 100% tama. Wala pong pinakalat na fake news ang Vice President. Tama po. Ang nagpapakalat po yata ng fake news na hindi po involved at hindi sangkot doon sa sinasabi pong pagkamatay at saan galing ang pulburon na ginamit nila, mga kababayan, at magkakasama sila ro sa kwarto ayon sa Vice President. Sino po lumalabas na fake news ngayon at nagpapakalat ng fake news? Si Vice President po ba, mga kababayan? O ang tinatawag pong reyna po ng mga kaaso. O yung tinatawag ni Vice President na garbage in, garbage out. At ayaw niya po itong pangatwiranan, mga tambay. At ayaw niya pong itapik ito. Lalong-lalo po sa kanyang vlog. Meron po siyang latest upload sa kanya pong vlog. Ito po ang kanyang topic. Pakinggan po natin ang kanyang topic. Ayaw niya po itapik si Tantoko. Mga kabayan. Hello! Yes, welcome back to my YouTube channel. Sandali lang po. I-upload ko lang po. Nakita niyo po, mga kabayan. Ito po tinatopic nila. Ito pag si dating Pangulo Duterte nasa ICC, The Hague, lahat, syempre cargo ng ICC, di ba? Hindi na sila gagastos. Siyempre gastos na lang nila doon yung lawyers. Lawyers nila na magagaling. Diba? Magagaling na lawyers. Diba? At nandun na, may doktor, anything, any emergency situation, nandun agad. Diba? Pwede agad. Nakita niyo? Kumilos. Kasi may mga doktor, ekspertong doktor. Nakita niyo, mga tambay, talaga nakatutok pa rin po siya sa issue ng mga Duterte. Yan pa rin po ang kanyang kanya pong tinatapik. Hindi po siya lumulubay dyan sa Vice President. Paikot-ikot lang po siya sa Vice President, sa dating Pangulong Duterte at sa mga kaalyado ng mga Duterte, mga kababayan. Ano na kaya nangyayari, mga kababayan? Ano na kaya nangyayari? Pati po ang bagong talaga ng PCO ay pinangatwiranan po, mga tambay. Nagdadahilan. Hindi raw po labas daw po ang First Lady dito sa issue na ito. Dahil ito daw po ay private. Unbelievable. Private, Nakita nyo po, mga tambay? Bakit kaya? Dahil totoo? Totoo po kasi Mahirap po kasi pasinungalingan. Mahirap po pasinungalingan yan. Pagka tikom ang bibig mo. At meron ng lumabas sa ebidensya, paano mo sasabihin fake news ngayon yan? Paano sasabihin ngayon na isang Yusek na napakagaling magsalita ng fake news? At sino iimbestigahan nila ngayon sa fake news? Sa pagpapakalat po na ikinamatay po ng isang tycoon at isang bilyonaryong tao sa Pilipinas. Isa sa mga bilyonaryo ang mga Tantoko at namatay po sa overdose ng pulburon. Fake news po ba ito? Fake news po ba ang pinalabas ng Estados Unidos sa may Beverly Hills? At fake news po ba ang police report na napakarami pong nakuha na pulburon doon sa pinangyarihan ng krimen o doon sa patay o doon sa kinamatayan nung sinasabing bilyonaryo? At sila po magkakasama doon sa hotel. Hindi po ba? Dahil sila po ay nasa police report. Kasama po sila sa police report. At kasama po sila sa iniimbestigahan. Hindi po ba? Pero tikom po ang bibig nila ngayon. Palasyo, tikom. Pati po ang napakahusay po mag-question at bumatikos sa mga Duterte
ay tikumpo ang bibig ngayon. Bakit kaya? Nakakapanibago ang kanilang katahimikan. Hindi po ba kayo nagtataka? Sobrang tahimik po kaya nila. Sino naman po kaya ang dudukutin? Di umano. Kasi yan po ang sabi ng Vice President Nung pumutok po yung issue na yan, na namatay po yan, si Tantoco sa Amerika, bigla po nilang kinidnap ayon sa Vice President. Ang tatay niya. Kaya nga po, doon napunta ang atensyon ng mga Pilipino sa tatay niya sa ginawang pagkidnap. Ngayon kaya, ano naman kaya ang gagawin nila, mga kababayan, para po pagtakpan at hindi po pumutok ng pumutok at hindi po ito lumala ng lumala at hindi po ito pag-usapan ng matagal sa social media at sa mainstream media, mga kababayan. Sino naman kaya ang susunod? Hindi po kasi umuubra ang sabungero at hindi rin po umuubra ngayon itong issue ni Hontiveros. Dahil alam naman po natin na talagang gawain po nila yan di umano. Yung mga nagbabayad na mga witnesses. Hindi na po tayo bago dyan, mga kabayan. Sino naman kaya ang susunod nila kikidnapin di umano para po mapagtakpan? Si Senator Bato kaya dadalhin sa ICC? Si Senator Go kaya dadalhin sa ICC? Di kaya para mapagtakpan na naman ang police report o ang report na pinalabas ng Estados Unidos dito po sa pagkamatay ng Tantoco sa drugs o sa pulburon? Sino kaya? O ang Vice President naman kaya ang kikidnapin nila di umano at lalagyan ng patong-patong? O mamadaliin nila ang impeachment ng Vice President para po mapagtakpan ang issue ng pulburon issue ng First Lady at mayroon din pong issue na pulburon ng Pangulo? Ano naman kaya ang kanilang pantakip ngayon, mga kabayan? Dahil nakakatakot po pagka ganito po sobrang tahimik. Nananahimik po sila. Yan po ang nakakatakot. Yung pinag-iisipan po nila. Ano kaya ang kanilang pinagpaplanuhan? Hindi po ba nakakatakot ito? Dahil sila po ay nasa kapangyarihan at kontrolado po nila ang gobyerno, di umano, pati po yata kapulisan, pati po yata ang ating sandatahang lakas, ang AFP, ay nakukontrol din po yata nila. Hindi po ba? Ano naman kaya ang susunod nilang hakbang, mga kababayan? Napagtakpan na nila yung pagkamatay. Si dating Pangulong Duterte ay naging pantakip ayon sa Vice President. Ngayon kaya, ano naman ang pantakip? Dahil hindi na nga ubra ang sabungero. Ang mga sabungero hindi na uubra. Lalo-lalo na kay Hontiveros. At yung impeachment, hindi naman po umuubra yan. Dahil alam natin na yan ay basura. Ano naman kaya? Kaya nga po inabanggit ko. Meron na naman kaya dadamputin? Katulad ni dating Pangulong Duterte? Sino kaya? Kasi tahimik po silang lahat ngayon Tahimik. Pati po yung tinatawag na attack dog, yung reyna ng attack dog. Tahimik. Iba po ang kanyang tinatapik ngayon. Pagka po sila naiipit at nabibisto na yata at nabubunyag ang kanilang mga kawalang hiyaan, di umano. Ang kanilang mga baho ay umaalingasaw na, mga kabayan. Tahimik. Tahimik. Kaya matatakot ka sa katahimikan. Kasi pagka nanahimik, bigla na lang sila may gagawin na hindi mo inaasahan. Hindi po ba? Kaya dito po, mga tambay, sa pananahimik nila, nananahimik din po ang ating men in uniform. Wala rin po silang kibo. Kaya nakapagtataka po sa mga ganitong issue, napaka-importanting bagay, pulburon, sangkot ang First Lady, at may issue rin ng Pangulo na pulburon. Tahimik po sila. Nakakatakot po ito. Sobra pong pangungontrol. Pati po ang ating mga men in uniform, nakukontrol po yata nila. Iba po ang sistema nila. Puro pera-pera po yata talaga ang pinaiiran nila. Pati po, karamihan po ng mainstream media. Nakita niyo po bang pinapuputok ito sa GMA7? Yung malalaking mainstream media, mga kababayan. ABS-CBN. Hindi kaya? Nagtatanong lang si Kamanong. Kaya hintayin po natin. Kasi po nagsalita na po ang bagong talaga ng PCO Ayaw nila pong patulan. Ayaw nilang patulan, mga kababayan. Kasi ipit na po sila. Kaya po, pilit po nila sinasabi na ito daw po ay private individual na hindi po ito dapat ikabit sa First Lady.
Di po ba yung asawa ni Tantoco? Meron yatang posisyon yan sa gobyerno. Hindi kaya? Mga kabayan. At yung ito po ay sinasabi individual. Bakit kasama po sa entourage? Sa entourage. Kasama po sa entourage to eh. Di ba? Kasama po ito eh. Sa aeroplano. Magkakasama po ito eh. Magkakasama sa hotel. At magkakasama sa party. At magkakasama sa event. Di po ba? Kaya dito po mga bayan, kailangan po nilang pagtakpan. Kasi ang big question dito ng taong bayan, ang malaking question mark, inilagay mo sa kahihiyan, unang-una, nilagay mo sa kahihiyan ang bansang Pilipinas. Inilagay mo. Kinilala na naman ang bansang Pilipinas sa ganitong klase. Na-involve ang First Lady. Kasama niya. Natsugi. Overdose. Pulburon. Siya mismo involved dahil kasama niya yan sa grupo niya. Hindi po ba? Unang tanong po yan eh. Inilagay sa kahihiyan ng ating bansa. Nakakahiya. Pangalawa, mga kababayan, ikaw talaga ang maiipit dyan. At ikaw talaga ang kukwestiyonin dyan dahil ikaw ang First Lady. At asawa ka ng Pangulo ng Pilipinas. Hindi po ba? Saka isa pa, at isa pa mga tambay, sana lumabas na rin po ang findings. Sana nakuhanan din po ito ng result. O sinasabing nakuhanan din po ito ng dugo. O urine. O buhok ang First Lady. Para po magkaalaman na. Kasi hindi po ito gagawin sa Pilipinas eh. Hindi po gagawin sa Pilipinas ito. Wala po maglalakas ng loob ngayon. Pati po ang mga men in uniform. Pati po ang mga politiko ngayon. Walang maglalakas loob sa panahon po ngayon nakikita natin sa sitwasyon. Walang naglalakas loob na ipa-drug test ang first family. Ang buong lahi nila. Buong lahi, mga anak, kamag-anak. Wala eh. Kaya sana, isang araw mabalitaan din natin sa United States na ang First Lady nung na-detain doon ay nakuhanan po ng dugo. At nakuhanan din po ng buhok. At nakuhanan din po ng urine. At sana po, at na magkaalaman na. Kasi napaka-importante po yun eh, di po ba? Dahil kailangan pong suriin. Suriin din yung mga kasama doon sa namatay na si Tantoco para malaman kung ilan at kung sino-sino ang positibo na gumamit noong mga panahon na yon bago mamatay si Tantoco. Di po ba napaka-importante nun? Malaman lahat kung sino-sino yung mga bangag noong mga time na yon na gumamit ng pulburon. Sana. Yan po ang napakatindi pong pagtatakpan nila. At sana nakakuha po ang kapulisan ng Amerika. At alam naman po natin, napakahirap pong suhulan ang Amerika pagdating sa ganyan. Dahil unang-una, mas marami silang pera sa atin. Mas mayamang bansa sila sa atin, mga kababayan. Kaya hindi natin alam. Kasi ang Pangulo ng bansa ay pupunta po sa Estados Unidos at makikipag-usap at makikipagkita raw po sa Presidente ng Estados Unidos. Hindi natin alam kung mapag-uusapan po nila yung issue na yan ng kanyang First Lady. At alam din naman po natin, balitang-balita po sa buong mundo, na galit po sa droga, sa pulburon ang Pangulo ng Estados Unidos. Yan po ang kanya pong tinatrabaho ngayon sa Amerika, na puksain ang kartel ng mga pulburon, pati po ang mga masasamang tao na involved sa pulburon ay tinutugis niya po. Di po ba? Pati po mga overstaying doon, mga TNT, mga kriminal, tinutugis po ngayon ng pamahalaan ng Estados Unidos. Dahil nga po, galit po sila ngayon sa droga, sa pulburon. Ngayon, kung ang issue ng nakapasok na First Lady dyan sa Amerika ay pulburon, sa tingin nyo, magugustuhan ni President Trump? Galing sa Pilipinas, First Lady, kasama niya sa kanyang grupo, natsugi dahil sa pulburon,
na yan ang kanya pong priority ngayon na puksain ang pulburon sa Amerika. Unbelievable, mga kababayan. Yan po mga tambay, ang ating po komento. Nananahimik po ngayon. Tahimik na tahimik po ang pamahalaan at lalong-lalo pong tahimik na tahimik ang tinatawag na garbage in, garbage out. Ayaw na ayaw niya pong ipagtanggol ngayon ang First Lady. Samantalang nung mga panahon, nung Marso, kung natatandaan nyo, March pa lang, ipinagtatanggol na po at panay po ang puksa, lalong-lalo po sa sinasabi nagpapakalat daw po ng fake news, mga kababayan. At sinabihan din po niya ang ating Vice President na number 1 fake news at pinagkukunan ng fake news daw po ang Vice President. Ngayon, sino po ngayon ang fake news at napakasinungaling? Sino kaya? Ang Vice President o sila, mga kababayan? Thank you po sa nagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At syempre po sa mga subscribers po natin, maraming salamat po sa inyo. Ingat po kayo, mga kababayan. Mabuhay po kayong lahat. At syempre po, thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya sa inyong lingkod. Shoutout po, Kingston 123 na Hong Kong, Eric Hershio ng Canada, Jake Yahoo 4531 ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Julieta Silona na Sydney, Australia, Baby Roman, Ate Isa na Cagayan Valley, si Jem Aris na United Arab Emirates, Jobilin Watanabe ng Japan, ako si Pilam, Ani Jo, Teodorico Erguisa Jr., si Arpel Villacorta, Wills Bubbles 5697, Rosalina RK, Team 888, Michelle Yamaguchi Vlog at si Norma Garcia. Thank you po mga kabayan sa mga nakagusto po. Siyempre po sa mga biyaya po na inyo po pinagkakalob. At ingat po kayo at maingatan nawa po kayo. Lalo po sa inyong mga paggawa, mga kabayan. Thank you po. At siyempre po, bago po tayo magtapos, yung dalangin po at panalangin sa pag-iingat po ng pamilya Duterte. Sama po natin sa ating mga dasal na maingatan po ang Vice President at lalo po ang dating Pangulong Duterte na ilayo po siya sa kapahamakan at madugtungan po ang kanyang buhay at kalakasan at makabalik na po sa lalong mabilis sa ating bansa. Thank you po mga kabayan. Sa muli po, ingat po tayo. Paalam. Bye-bye.